Ano na lang ba sa na intake sa bayot, no? Images of Mary and Fatima. This image was created from the hallucination of three children in Fatima, Portugal in 1917. Okay, kamao ka ni istorya. This is not actually a picture of the historical Mary, but rather it is from the, yes, buti na lang, ang ilan nakita, gi-solte nila sa Mayo mo collect tulad ni Saint Faustina, ang Sacred Heart. So, gipangutana ang mga bata, kung sa inyong nakita, kung sa informang silang buhay, o mautoy gi-collect, mo na ay image ni Mama Mary sa bagong panahon, ipaklaro na sa 1917. Very good. Oh, very good. Very good nila sa magtani. Sabi niya, images of so-called Mary of Lourdes in France. This fake Mary is just a product of the imagination of a continual fake. Imong inahan mo i-fake kay ganung bayot ka, no? Imong inahan mo i-fake. So imong inahan mo i-fake ayaw si Santa Maria. Wa kay batasan ni inahan ni Jesus, ino ni mo fake. Kay klaro. Kaya impyerno magbuka manawagi kay tao sa mga butang balaan. Ako na masawa na, mga tao, mga taga-impyerno, wala tao sa mga butang balaan. Okay, dala. Wala'y kwenta sa mga dautan ng mga butang balaan. Kaya, ay balang butang. Okay. Dito, no? So, dito sa Old Testament, sa Leviticus 10:10, gingo din ilha ang mga butang balaan o ang mga dili balaan, no? Okay, malinaw yan, pinayag dito, ha? Leviticus 10:10. So, kanang ang picture ni Mama Mary, Ilis Bacani, picture pa na sa imong inahan, sunugon ko pala, iilo pala ko na sa ilo, na? Paminaw kayo Ilis Bacani, ha? Kanang picture ni Mama Mary, o kanang picture sa imong inahan, magtapad, kanang picture sa imong inahan, iilo ko na sa ilo. Inahan ni Lord Jesus, o kay Puangon, kanang ni mo ibalik sa tiyan sa imong inahan, niya, anak ni mo, dili na kabayo. Okay, ng picture sa imong inahan, wala, tagi ko, just plaza, pakita ko ng picture sa imong inahan, kaya ko nang iilo sa ilo, pakitonta ka. Okay, Puangon, inahan ni Lord Jesus, o kay tahon. Leviticus 10:10, unsay mo din ilho ninyo ang kalainan sa balaan o dili balaan, ang kalainan sa ugaw o sa ilo. Ilhan ang mga butang balaan o dili balaan, di kay ang mga larawan, mga butang balaan, inno ninyong dili. Ezekiel 22:26, butang balaan o dili balaan. Nama? Na. So, kanang picture ni Mama Mary, balaan. Imagine, inahan ni Lord Jesus, di mo na ilong balaan. Ezekiel 22:26. Pakita tayo sa matani, o di pa ta mga matay, pakita ko ng picture sa imong inahan, di ba? Iilo ko na sa ilo, pakitunta ka. 22:26. Anong sinabi dito? Okay. Ang mga pari, okay, ang mga pari niya, wala mutuman sa akong balaod, o gipasipadan ng akong balaang mga butang. Mga pari niya, mga pari niya sa paganism, hindi niya sa Israel, ha? Okay, or mga pari sa taga-Israel, o lugar sa mga, okay, atong masawa niya, ha? Mga pari niya sa Old Testament na wala magtuman sa kasukuan sa Diyos. Ako hindi ko sa tao. Pero di na niya, tayo mo kwanta. Pari ni sa Old Testament, ha? Mga pari niya, ha? Wala mutuman sa akong balaod o gipasipadan ang mga akong balaang mga butang. Pareho alang kanila ang mga butang balaan o dili balaan. Mauna ni mo Ilis Bacani, way kwenta ni mo ang mga balaan, pareha na ninyo, walay butang balaan. Pero balik ko na ako, pakita ko ng picture sa imong inahan, di ba? Pakita na kayo, ilo ko na sa ilo.
Huwag kay batasan, inahan ni Lord Jesus, o kay tahod. Nya, sige kang ingon, si Lord Jesus, akong Savior, niya iyang inahan, o kay tahod. Mutahod, mga ka, o naminyo na ka, mutahod, mga ka ng inahan sa imong asawa. Huwag kay kuangon, ilis batani, pero no, mamuha. So, ito ha, malinaw. Ito pa ang text ng ating kapatid na mula sa impyerno. Galing sa impyerno. Saan dyan ang first century bulog, puro ginawa, hallucination at panaginip ng abnormal. Grabe no. Grabe din Satanas ng bigla tayo. Grabe. Madre, pinakitaan ng milagro. Ibig sabihin mo, si Sister Faustina? Or, hindi. Yung mga, hindi, pagbutan ko yung mga madre, no? Yung patungkol sa madre. Okay. Babi na yung mga sa baktaan niya. So, images and statue of Jesus of divine mercy. His faith, Jesus, is also based on so-called vision and so-called apparition to Catholic non-Faustina. Para sa imo, wala'y kwenta, kay hindi mga, nag-impyerno mga, pero kami na nagtuo sa Diyos, katawan sa Diyos, balik sa ano na. Kasi, walang mga, ang aparisyon ay hindi yan i-declare ng simbahan kung hindi yan na-investigate ng todo. Mayroon pa mga ilang mga proof na kailangan makita ng simbahan. Kung makita sa simbahan na pasado siya sa mga proof na kailangan ipalabas, ipakita, yan ang simbahan magsasabi na yan ay true apparition of Mama Mary. Yan. Pero sa iyo, dahil taga-impyerno ka, hindi ka maniniwala. So, di ba, hindi ka maniniwala. Saan dyan ang person in bulong? Sus, Ginoo. Ang Diyos pareha ka na ito una-una. Dugay na ang namatay, di ba, sa klinis Bakanin. Bukya si Bulong. Sabto na lang ikaili sa Bakanin, kay bakla ka. Lisod mo nang makitubay sa babae. Kung lalaki, tubayan na ka, bakla mo ka, babae mo ka, no? Hindi ka may tubayan. So, basahin mo nga sa akin, Bulong, na balaan ang picture ng fake mo, Maria. Ano yan, tapos sa Diyos. Di na katubayan ako, kay namor kang ma-impyerno. Di na katubayan. Isipin ko na lang, diferensyado kang boto. No, isipin ko lang yan kasi hindi ka may tubayan. Saan dyan ang first century Bulong? Okay. Ang Maria mo sa Fatima, Quintong Patibot, yung tatlo. Okay. Diferensyado magkagotok, bro. Hindi na katubayan ako. Ili saan dyan, first century na picture, Estatwa ni Jesus at Maria Bulong. Hindi na katubayan ni sa Batani, kaya diferensyado magkagulo. Nama ko na sa panuntiyon. Naman sa panuntiyon, kung magkitubay tagbuang, mura na kung tagbuang, pero hindi na kung kitubay ni Willie sa Batani, kaya makaingon po ni Buban na mura na nasusulong na buang po, magkitubay, magbuang. Hindi na ka na po tubayan mo, kung dito sila po Bisaya, pa rin ang membro ng CFD na ha. Nga, ili sa Batani, patuyang kang tira bro, pero di na ko magindi kung comments ni mo kay naamoy panultiyon na kung ang tao makitubay o buang, mura na po siya buang. Pero di na ko makitubay ni mo bro. Salamat kayo bro, ili sa Batani ha. Pero una-una nga dili makasulod sa langit ang bayon. Ikaduha, dili makasulod sa langit ang dili mapasakop sa titukod ni Lord Jesus. I said, dili makasulod sa langit ang bayot kung bayot na nakabalo na nasala na. Pero kung ang bayot wala pa makabalo na sala na, kay way nakasulti niya na makiglawa sa iyang isip lalaki, mapasaylo siya sa Diyos. Pero once ka nasultihan na siya nga sala na niya, dili siya magbago,
parati mo ilis sa bagtani, bayot, walay ka. Tanawa bro, kung mamatay ka ng taon-taon, di ba, impirno ka. Padayon yapon bro ilis sa bagtani o text, no? Mubasa magyapon ko kay mo maging implikasyon sa satan, basahon yun na. Pero makitubay di na kay namlagi panutiyon na kung makitubay tagbuang, mura na po tagbuang. Pero di na kung makitubay ni mo ilis sa bagtani. Tuwas kung mangutana ka sa mga tinaro mga pangutana, pero sa style mo na yaga-yaga binuang nonsense, kung atong analyson, mura yung buang, pero di nyo kung makitubay na. So, salamat ilis sa bagtani ha. Sorry po kayo kay harap-harap mangitang luhingon. Kay base sa imong mga text, delikado yung buang ka, no? Delikado yung buang ka, no? Hindi ko pagitubay nimo. Ang aking lang ipabilin sa atin, Katoliko man at hindi Katoliko, ito lang tatlo. Upang tayo ay makakapasok sa kaharian ng langit, number 1, kailangan kaanib ka o nabautismohan ka sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus. Ikalawa, hindi ka umalis sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus. Ikatlo, kailangan mamumuhay tayo ng banal. Ating basahin bago umaklos, ha? Dito sa Ebanghelyo ni San Marcos, ipinayag ng Panginoong Hesus na hindi makakapasok sa kanyang kaharian ang hindi magpabautismo sa kanyang iglesia. San Marcos 16:15-16. Mingon sa kanila, paglakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisangyaw kini mayong balita ngadto sa ng mga tao, ang uto magpabautismo maluwas apan ang dili uto silutan. Ibig sabihin, hindi maliligtas o makakapasok sa kaharian ng Diyos ang hindi magpabautismo sa kanyang simbahan. Yung nasa loob na ng simbahan, ngunit umalis, hindi rin makakapasok sa langit kasi sila ay kaaway na ng ating Panginoong Hesus. Ating basahin ang 1 Dos 18-19. Mga anak, doon lang katapusan sa kalibutan, gisugilan ng kabuhang wani ang kaaway ni Kristo. Remember ha, kaaway, anti-Christ. Sino sila? Ipatuloy natin. O ganyan na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Musa masiguro nato nga doon lang gayon ang katapusan. Kining mga tawanan, dili tinuod na sakop sa atong pundok. Musa namulan sila kanato. Kung tinuod pa nga to silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apanamiya sila, aron na ila gayon na sila, dili kauban nato. Dili makasulod sa langit kay kaaway na. Sure bagyo na mo na ang ipasabot. Ating basahin ang San Lucas 19:27 na ang naging kaaway ng Panginoong Hesus ay ilaglag na sa impyerno. At basahin na, sino sila? Yung umalis. Nabautismohan na sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus, ngunit umalis. Sila ay maimpirno. Ating basahin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 19 verse 27. Ito sinabi, mantaron mahitungod sa akong mga kaaway na dili gusto nga ako maghari kanila. Sino ang mga kaaway ng Panginoong Hesus? Yung umalis. Mantaron mahitungod sa akong mga kaaway na dili gusto nga ako maghari kanila. Dahil sila dinhi o pamatya sa akong atubangan. Ano ba ang ibig sabihin na dalhin sa kanyang harapan ang kanyang mga kaaway at patayin? Ang ibig sabihin niyan mga kapatid ay ilaglag sa impyerno kasi ang umarap sa ating Panginoong Hesus ay kaluluwa na. At basahin ang 2 Corintios 5:10. Kaluluwa na. Ito ang sinabi ha. Kay kinahanglan mo tubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat maayo daw tanin sa kalibutan. So ang humarap sa ating Panginoon Hesus ay kaluluwa na. So ano ang ibig sabihin sa kanyang sinasabi patayin sa aking harapan ang aking mga kaaway na walang iba kundi ang umalis sa kanyang simbahan. Ang ibig sabihin sa patayin sa kanyang harapan ay ilaglag sa impyerno. Pahayag 20:14. Unya bitambok ang kamatayon o ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo, kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. So ang umalis sa simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus ay sure na sa impyerno kung hindi bumalik. Ikatlo, upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, kailangan mamuhay tayo ng banal. Ating basahin mga kapatid ang Hebro 12:14. Ito Hebro 12:14.
Upang makakapasok, kailangan membro sa simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus. Nasa simbahan na, huwag umalis at mamuhay ng banal. Hebro 12:14. Panikabutin ninyo ang pagpakigdait sa ubang mga tao, sa tanang mga tao, o sa pagkinabuhi nga balaan, kay gawas niini, walay makakita sa Ginoo. Napakalinaw. So upang tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, maharap na natin ang Panginoong Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, makikita na natin si Mama Mary, makikita na natin ang 12 apostles, maliban ni Judas, hindi pa yan sure, no? Kasi nagbuli siya. Makikita na natin ang lahat ng mga martir. Kaya kailangan mamuhay tayo ng banal. Kasi makikita na natin sila kung makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yan. At ito pa rin mga kapatid, ang aking krusada. Kahapon sinimulan ko na ito, pero malilimutan ko tuwing mayroon akong market preaching. At sa lahat ng aking mga market preaching, hindi ko na ito kalimutan. Tayong mga Katoliko o kayong mga Katoliko na mayroong tato, ito ang dapat niyong malaman na yan ay kasalanan ng Diyos. At ibasahin mga kapatid ang Leviticus 19:28 na hindi patato ay Números 19:28. Sorry, Leviticus, no? Leviticus 19:28. Hindi natin patatuhan ang ating lawas. No? Hindi natin patatuhan ang ating lawas. Leviticus 19:28. Ayaw pagsamari ang inyong lawas tungod sa mga minatay, ni papatikan ninyo kini. Ako maong Ginoo. Ito ang aking krusada na po. Ito na naman aking krusada. Nasimulan ko na ito maraming taon na. Marami na akong nasabihan na sala naman na bro. Mutanas ako, Katoliko ba ka, Brad? Pag imo Katoliko, Brad, suli kayo ha, pero dapat kang suli at suon man ka. Na sa Biblia bro, na bingon ang Ginoo, ayaw patatuhi ang lawas. Ang uban mo katawa, malipay, ang uban mo aksyon, kasuko. Nakabagi, nasuko na ko. Na yun, ayaw pagbuot. Ikaw ba man ko magbuot? Disultihan talaga, Brad, kaya isuran ta. So, masuko ka, wala ko itong dingan. Nakaw siya, nakaw ko. So, niya na, ibili Katoliko, babae, akong ina Katoliko kasi sir, sa dili. Siya nanuhan, anda siya. So, ako lang niya akong kasultihan, bisang di tayo isuon. Nana sa Bible sister, na mingon ang Ginoo, ayaw tatuhi inyong lawas. Katawa po siya. So, muna kung krusada karon, every time mag-program ko, basahin ko yan. Sana hindi ko makalimot, no? So, yan mga kapatid. Kasi, tulungan natin mga kapatid na mayroong tato na hindi pa nila alam na yan ay kasalanan. So, basahin ha? Christopher Flores, na-stroke narabana si Taning bro, basin mausbana, ay, sa Ginoo ko. Na-stroke naman dahil ni Sili sa Bagtani. Matiwas ka ni sa Bagtani. Magpadayon gani ka niya. Dili pag ginambog, silutan magod sa Ginoo ni mga sobrang baba, masilutan. Ikaw ili sa Bagtani, aron dili na ka makasala, inaot na silutan na ka sa Dios. Mayon na lang o mabuta ka, o di ba maamang ka, o di na ka makasala. Kay mintas makasulti pa ka o makakita ka, magpadayon man ka pagpakasala. So mayon tang silutan na ka sa Dios, mabuta ka, o di ba maamang ka. Aron maundang na imong pagpakasala. Na-stroke naman ka. So, matiwasan ka na ng imuhang sige yaga-yaga sa mga santos, mga balaan. Inahan ni Lord Jesus, imong yaga-yagaan. Pero imong inahan, imong gitahon. Asawa ni mga uyab ni Soriano, kay lumulblit man to si Soriano, may imong magputong babae, may imong putong laki. Mga uyab ni Soriano babae, imong ginespito. Inahan ni Lord Jesus, imong yaga-yagaan. Naaraba, giingon naman ni San Pablo nga silutan, masaw na mingon si San Pablo nga mabuta ka, butag yun so itong nagbugal-bugal sa iya. So masaw na 13 buhat 13 9 ginunan siya ni San Pablo.
Unya si Saulo nga nailan usad sa ngalan na Pablo napuno sa Espiritu Santo bitutok sa salamangkero o mingon kaniya anak sayawa kaaway ka sa tanang maayo. Sorry. Diri sa sorry. Okay. Sa 11, sa ito'y pala, no? Anak ka sa yawa, kaaway ka sa tanang maayo, tugog ka sa tanang matang sa kadautan o limbong, o kanunay kang naninguha, pagtuis sa kamatuoran sa Ginoo, nagtuis mo ka sa kamatuoran, ilig sa bagtani, apel ka ning ingon ni San Pablo. Silutan ka karon sa Ginoo og mabuta ka og dili na makakita sa kahayag sa adlaw og dugay-dugay og diha gibati ni Elimas nga mingit-ngit ang iyang pananaw og nang karap-karap siya pagpangitag makapagap kaniya na stroke na malaika so natiwasagin ka ng imong baba nga so may pa sinuta magpasalamat pag-ampo lang sinutan ka daan sa Ginoo mabuta ka o di ba ka maamang ka aron mawad na ka dili na madugangan na imong sala kay grabe ka magpasipala si imagine na inahan ni Lord Jesus o kay takot sa akong klase sa tao pero di taga-impirno maguka no taga-impirno maguka kung di ba buang-buang maguka no buang-buang maguka so ang buang-buang unang makasulti kita sa unsa na pasipala bahin sa mga balaan. So, di nila kukutob, no? So, salamat kayo. Sorry, kung ikaw ili sa magtani, di na lang ka na ko tubayan kay damor kang makasala, no? Nga, ma-accuse na po ko nga, no? Sabi, siyoso, makitubay na magbuang. Magbuang naman ang makitubay ng buang. So, okay, salamat sa inyong tanan. God bless us all. O itong, at itong ginawa ko ay aking ginawa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.